Isang lalaki ang lumilibot sa kalapit-bahayan at pumapasok sa apartment ng ibang tao hanggang sa matagpuan niya ang isang magandang babae na sinasaktan ng kanyang asawa. Ano kaya ang maaari niyang gawin? Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Three Iron na ipinalabas noong 2004. Nagsimula ang pelikula sa ating bidang si Tae-suk na nagmamaneho ng kanyang motor sa kalapit-bahayan. Makikita siyang nagdidikit ng mga take-out menus sa harapan ng pintuan ng mga bahay. Habang papunta siya sa isang bahay patungo sa isa pa, dahan-dahang bumukas ang pinto ng garahe mula sa isa sa mga bahay. Nagkataon naman ang bahay na iyon ay kung saan niya ipinarada ang kanyang motor sa harapan. Habang inaalis niya ang kanyang motor upang bigyang daan ang sasakyan, ang lalaking nasa loob ay nagbigay kay Tae-suk ng masamang tingin habang ito ay papadaan sa kanyang harapan. Umalis si Tae-suk at bumalik sa isa sa mga lugar na maaaring napuntahan na niya. Umakyat siya sa hagdan at tumapat sa isang apartment. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang toolbox at nagpatuloy sa pagbubukas ng pintuan. Tumitira siya sa mga apartment habang wala ang mga may-ari. Naglalaban ng kanilang mga damit, nagkukumpuni ng kanilang mga sirang appliances at nagse-selfie sa kanilang mga ari-arian. Bago pa makapasok ang may-ari ay nakakaalis na siya sa apartment. Nagmanehong muli si Tae-suk sa bahay kung saan nakatira ang lalaking masama ang tingin sa kanya noong nakaraan. Ang bahay na iyon ay mas malaki at marangyap kaysa sa una niyang napuntahan. Nilibot niya ang bahay, ngunit nabigo siyang makita na may isang babaeng bugbog sarado sa loob. May mga portrait ng babae na dating model na si Sunhwa sa paligid ng bahay at pati isang album na may hubad niyang larawan. Habang pinagmamasdan ito ni Tae-suk, tumunog ang telepono at may isang lalaki sa kabilang linya na tila galit sa isang tao na hindi sumasagot sa tawag. Ginawa ni Tae-suk ang kanyang nakagawian kung saan siya ay nag-selfie gamit ang larawan ni Sunhwa. Nagluto, kumain, naglinis sa paligid ng bahay at naglaba ng kanilang mga damit habang wala siyang kamalay-malay na siya ay binabantayan ni Sunhwa. Kalaunan ng gabing iyon, habang si Tae-suk ay nakahiga at pinagmamasdan ang hubad na larawan ni Sunhwa habang nagbabatibot, ay nagpakita ito sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono at ang lalaking galit ay nagbanta kay Sunhwa na sagutin ang tawag. Ginawa naman iyon ng babae, ngunit nanatiling tahimik lamang. Habang nagmamadaling umalis si Tae-suk ay biglang sumigaw si Sunhwa at ibinagsak ang telepono. Nakaalis na si Tae-suk, ngunit nagpa siyang bumalik muli. Nagpatugtog siya ng isang awit at nag-iwan ng damit sa labas ng banyo para kay Sunhwa na umiiyak sa kanyang paliguan. Si Tae-suk ay nanonood mula sa malayo habang isinusuot ng babae ang kanyang damit. Ang asawa ni Sunhwa na si Min-kyu ay nagkataong bumalik ng oras na iyon at sa sandaling dumating siya, nasaksihan ni Tae-suk ang pang-aabuso sa kanya ni Min-kyu at upang makuha ang kanyang atensyon ay nagsimula siyang mag-practice ng golf sa bakuran. Si Min-kyu ay lumabas at pinagbantaan si Tae-suk na tatawag ng pulis. Ngunit pinatamaan siya nito ng bola ng golf at pagkatapos ay umalis kasama si Sunhwa. Habang nagmamaneho sila sa kadiliman ng gabi, nagsimula ng tahimik na relasyon sina Tae-suk at Sunhwa. Lumilipat sila mula sa iba't ibang apartment. Ang sumunod na bahay na kanilang tinuluyan ay pagmamay-ari ng mag-asawa na nag-honeymoon sa Hawaii. Nakakita si Sunhwa ng isang bote ng alak at sa kanila ito pinagsaluhan ni Tae-suk hanggang sa makatulog sila dahil sa kalasingan. Sa kasamaang palad ay nahuli sila ng may-ari gamit pa ang kanilang damit pantulog sa kanilang higaan. Ang lalaking may-ari ay isa palang boksingero kaya pinagsusuntok nito si Tae-suk. Dahil wala silang mapupuntahan,
Hinugol nila ang kanilang gabi sa labas ng convenience store. Kinabukasan ng gabi, ang dalawa ay itinuloy ang kanilang nakagawian at pumasok sa isang tradisyonal na bahay sa Korea na tinatawag na Haenok. Tahimik silang nakaupo, umiinom ng tsaa at nagsalo ng mainit na halik. Kinaumagahan, naglakbay sila patungo sa isang apartment complex. Pumasok sila dito kung saan natuklasan nila ang bangkay ng isang matandang lalaki na nasa tabi pa rin ang kanyang alagang aso. Nalaman din nila na ang ibang kasapi ng pamilya ay nasa isang paglalakbay sa isla ng Jeju. Ipinagpatuloy nila ang pagbibigay sa kanya ng wastong paglilibing. Binalot ang bangkay ng malinis na tela at nilinis ang dugo. Tumawag muli ang anak ng namatay ngunit hindi nila ito pinansin. Kinabukasan, ang lalaking anak at manugang na matanda ay dumating sa apartment. Sa palagay nito na sina Tae-suk at Sunhwa ang pumatay sa kanilang ama. Ang dalawa ay dinakip at tinanong ng mga pulis na nakita ang lahat ng kanilang mga selfie sa kamera ni Tae-suk. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Tae-suk kahit pinagbubugbog na siya habang nanonood si Sunhwa mula sa labas. Ngunit di rin nagtagal ay inamin din ni Tae-suk ang paglilibing sa matandang lalaki na malapit sa apartment complex at ang anak ay humagulgol nang makita ang bangkay ng kanyang ama. Nalaman ng pulisya na walang ninakaw sa alinman sa mga bahay na pinupuntahan niya, ngunit naisip nila kung bakit niya ito ginagawa kahit na siya ay nakatapos naman sa kolehiyo at lumabas din sa investigasyon na namatay ang matanda sa lung cancer. Hindi pa rin nasisihang makauwi si Sunhwa kahit na si Minkyu ang nag-aalaga sa kanyang mga paboritong halaman at nagpapanggap na malambing sa kanya. Humihingi pa ito ng tawad sa kanyang mga naging mga asal. Ang mga bagay ay hindi naging mabuti kina Sunhwa at Minkyu. Ang bigong si Minkyu ay sinubukang hipuin siya, ngunit nang mahalata na ng lalaki na nagalit siya ay sinampal siya nito. Hindi naman nagdalawang isip si Sunhwa na gumanti, kaya sinampal din ito pabalik ang asawa pagkatapos ay nilayasan ang nalilitong lalaki. Si Sunhwa ay bumalik sa Haenok kung saan sila unang naghalikan ni Tae-suk. Tahimik siyang dumaan sa isang lalaki para matulog sa sofa. Ang asawa ng lalaki ay bumalik upang gisingin si Sunhwa, ngunit iginiit ng asawa nitong huwag itong gawin. Maya-maya, nakarelax na si Sunhwa mula sa kanyang pagtulog at nakita ang mag-asawa na nag-aalaga ng kanilang hardin, saka na siya nagpaalam sa kanila. Hinihintay ni Sunhwa si Tae-suk na makalabas at napagtanto naman ito ni Minkyu kaya nagmungkahi siyang lumipat na sila ng tirahan. Napanatili ni Sunhwa ang kanyang ugali na maglaba ng mga damit gamit ang kanyang kamay kahit na sila ay may washing machine. Di nagtagal ay pinalaya na si Tae-suk mula sa bilangguan. Nalaman ni Minkyu na nakalabas na si Tae-suk sa kulungan at inihahanda ang sarili kung sakaling bumalik ito para kay Sunhwa. Sa wakas ay muling nakasama ni Tae-suk si Sunhwa sa kanyang bahay. Ginamit niya ang kanyang mga kasanayan upang maiwasan ng pagtuklas sa kanya ni Minkyu na nararamdaman din ang kanyang presensya. Hinahanap niya si Tae-suk sa paligid ng bahay na hawak ang golf club, ngunit nabigo siyang masilayan ito. Nakita ni Sunhwa ang anino ni Tae-suk sa labas ng pinto, ngunit nanatiling tahimik hanggang sa mahimbing na nakatulog na si Minkyu. Habang naglilibot si Sunhwa sa paghahanap sa kanilang bahay, si Tae-suk ay lumitaw sa kanyang likuran habang siya ay nakatingin naman sa salamin. Pagkaraan ng ilang saglit, lumabas muli si Minkyu sa silid dala ang kanyang golf club at natagpuan lamang nito si Sunhwa na mag-isa. Biglang nawala si Tae-suk at tinanong siya ni Minkyu kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Sunhwa ang katagang "I love you" kay Minkyu na ikinalito naman ito sa una, ngunit pagkatapos ay niyakap niya ito. Habang yakap pa rin ni Minkyu ang asawa, na masaya sa pag-iba ng damdamin ni Sunhwa para sa kanya, nakikipaghalika naman si Sunhwa kay Tae-suk. Pinagsaluhan nila ang isang mainit na halik na hindi napansin ni Minkyu.
Kinaumagahan, naghanda si Sunwa ng almusal. Lumabas si Minkyu upang kumain, ngunit hindi niya namalayan na sumusunod si Taesuk sa kanyang likuran. Madaling natataguan ni Taesuk si Minkyu habang silang tatlo ay nag-e-enjoy sa almusal. Sina Taesuk at Sunwa ay sumulyap at ngumiti sa isa't isa, ngunit hindi pa rin mapansin ni Minkyu si Taesuk sa kanyang likuran. Masaya at paniwala siyang nakangiti si Sunwa para sa kanya. Nang umalis si Minkyu patungo sa isang business trip, pinatugtog ni Taesuk ang kanilang paboritong awit. Hinanap siya ni Sunwa, ngunit hindi siya nito matagpuan. Napagtanto niyang nasa likod niya si Taesuk at sinulok niya ito sa pader. Sa huling eksena ng pelikula, magkasamang tumayo sina Taesuk at Sunwa sa isang timbangan at pinagsaluhan ang isang masuyo at maaalap na halik.